Ako po si Captain Ray Valeros Jr., isa po sa senior advisor ng Genuine People's Initiative. Para po sa kaalaman ng lahat, yung mga pinag-uusapan po natin dito, isa po kami sa nabiktima. Ako po ay nakulong ng 10 araw sa Presinto 5. We violated a wrong ordinance to prove that we are right. Ang sinasabi ko po, kinakatigan ko yung sinabi ng ating mga mahal na congressman na ang batas sa atin is andyan pa rin. At kami ay nanalo sa korte under RTC Branch 6 kay Judge Jimenez. Ang kaso namin, para sa kaalaman ng lahat, nagkakanda kami ng peaceful rally. Actually, hindi naman rally yun eh. Pronouncement namin na kinokondem namin yung malawakang lockdown sa buong Pilipinas dahil marami nang nawalan ng trabaho, marami nang nagkakasakit. At ako po ang makakapagpatotoo from March 2020 hanggang March 2021, wala pong COVID. Bakit ko po nasabi? Lahat po na nagkakasakit kaya kong patunayan at dalahin sila rito, niyayapos ko po, hinahalikan ko. Hindi ako nagka-COVID, hindi po ako bakunado. From April 2021 hanggang ngayon, naniniwala ako may COVID na. Ayoko na silang yakapin. Kasi alam ko, nasa bakuna na yung COVID. So, bakit ko po nire-relay sa inyo to? Nung nakawala po ako sa kaming mag-asawa, andito po siya, nakawala kami sa kulungan, plinano ko po na pumatay na ng tao. Para po sa kaalaman na lahat. Worse na po yun. Pupunta ako ng DOH, dala ko ng bomba sa katawan, pasabugin ko na. Yun po, nasa isip ko na po yun dahil sa naranasan naming anguish at that time. At marami rin po akong kamag-anak na namatay dahil sa bakuna, kaya po namin patunayan. 3 punto lang po na sana po katigan ng ating kongreso. Ang tanong ko po sa DOH, may nangyari na sa Dengbaksya, alam ng ating PAO lawyers rito, wala pang napaparusahan. Eksperimento yun. And ito na naman, eksperimento pinatulan natin. Hindi po ba natin naintindihan yung word na eksperimento? Number 1 po, natatakot po ako na magbagsakan dahan-dahan ang ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan that will be a major internal and external threat sa bansa natin. Number 1 po yan. Dahil marami po akong kaibigan. Ako po ay graduate sa PMMA. Pagka-graduate po namin sa academy, automatic po kami second lieutenants ensign sa Navy. Marami po akong kaibigan from PMA, PNPA, PMMA na nagkakasakit sila. Dati naman silang malusog. Ganun rin sa PNP and military. At pag nagbagsakan po sila, that will become a major internal and external threat sa bansa natin. Pwede po ba, pangalawa, magkandak po tayo ng malawakang D-dimer testing sa lahat ng nabakunahan. Maaaring mayroon tayong pondo para sa bakuna. Bakit hindi tayo magkaroon ng pondo para testingin naman yung nabakunahan? Anyway, parte yan ng function ng ating DOH. Meron po tayong tinatawag na Philippine Institute for Traditional Alternative Healthcare. Nabasa po ba natin yung Traditional Alternative Medicine Act? Na meron tayong meron ginawa si DOH Secretary Juan Clavier na nakasaad roon. Kapag may mangyaring pandemic sa bansa natin, unahin ang mga available cure na meron tayo at suportahan ito bago tayo mag-issue ng emergency use authorization. Dahil yan ay gawa ng sarili nating mga kababayan at mas maniwala tayo kaysa doon sa eksperimento na manggagaling sa ibang bansa. So, sana po magkandak tayo ng malawakang D-dimer testing doon sa ating mga kapulisan na nabakunahan at sa ating mga kasundaluhan na nabakunahan. Mako-compare po natin yung previous medical history nila na sila ay malulusog. At ngayon na namumuo na yung mga dugo nila dahan-dahan. Yan po yung 3 kahilingan ng People's Initiative Council Committee dahil simula po ng March 2020, we conducted 38 peaceful rallies sa kalsada and we challenged even Secretary Duque. Magka-textmate po kami ni Secretary Duque noong umpisa ng pandemic. At alam ko po, sina-challenge ko siya. Ikulong niyo ako sa isang kwarto kasama ang mga infected, pinaka-infected. At bago po ako magtapos, hindi po nila ginawa yun yung challenge na yun. At nung pumasok yung April 2021, ayaw ko na po tanggapin yung challenge. Bakit? Alam ko meron na talagang virus na nasa